Sa panibagong tariff war mga kapatid, no, sinampal ng Amerika ang China ng 245%, my goodness, on imports to the US amid escalating trade tensions mga tol. Sabi rito sa report mula rito sa WION, Trump administration has announced a new tariff of up to 245% mga kapatid. Naku po. Doon sa 145% ng tariff na yan mga kapatid, umaalma na at umaaray na ang China rito. Ngayon, ginawa ng 245 on Chinese imports. The move sharply escalates the trade conflict between the United States and China. The decision comes in response to Beijing's recent export restrictions and retaliatory tariffs. Watch in for more details mga kapatid. Alamin natin to. Talagang kitang-kita naman natin ang gigigil si Trump mga kapatid, no? Talagang pinapakita niya, oy, mas dominante pa rin kami sa inyo. Eto mga kapatid, samahan ninyo ako magbigay ng reaction, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs. The decision comes in response to Beijing's recent export restrictions and retaliatory tariffs. Sabi nga gano'n ni Trump, di ba, hindi siya, magbibigay siya ng 90 days pause doon sa mga bansa na nakikiusap at hindi nagre-retaliate. Pero sa China, dahil nga daw nagre-retaliate ang China, papatawan pa nila ng mas mabigat. Umabot ng 125%. Pinantayan ng China yon mga tol ha. Nagbigay din sila ng 125% sa Amerika. Ang ginawa ng Amerika, ginawa nilang 145% mga tol. Eto 245 na plus additional 100%. No? Kasi 145 na additional 100% tariffs. Sino pang bibili ng mga produktong yan pag ganun? The administration accused China of deliberately restricting key high-tech materials. Critical to the military, aerospace, and semiconductor industries. Mahalaga yun para sa military. Recently, China halted critical rare earth metals and magnets. Further tightening the grip on components essential to global supply chains. Exact list of goods impacted by the up to 245%. Di naman lahat, no? Pero ito, exact list of goods impacted by the up to 245% tariff has not yet been disclosed. Hindi pa nasasabi o naipapaalam kung ano yung eksaktong listahan ng mga produktong galing China ang maaapektuhan itong 245% na to mga tol. No? Biruin mo mga tol, no, magiging doble ang presyo ng mga bilihin. Alam naman natin, kilala na natin mga tol, pag sinabing made in China, mura, affordable yan, pero hindi rin naman ganun ka-good ang quality. Pero may mga bagay na hindi man ganun good ang quality, makapapakinabangan mo na rin kung halimbawa biglaan mo lang kailangan pero hindi mo naman siya gagamitin sa pangmatagalan. Napakahalagang bagay na yon kaysa bumili ka ng mamahalin, di ba? No, tipong isa o dalawang beses mo lang naman gagamitin, di mag made in China ka na lang, di ba? Mura lang. Pero ngayon, kung ganito nga 245% ang ipapataw niyan, di bumili ka na lang ng original, baka mas mura pa ngayon. Sa Amerika, kung taga-Amerika ka. However, analysts say it could hit a wide range of consumer and industrial products.
Siyempre apektado rin dito mga tol kung sakasakali yung mga produkto na may mga component, may mga parts na made in China. Well, aaralin din naman ng Trump administration yun kung maapektuhan ba. Halimbawa, mga cellphones, mga gamit na essentials na talagang hindi mo maiiwasang bilhin, baka maapektuhan. Siguro hindi kasama yun dun sa listahan ng mga papatawan ng ganun. Yung mga Chinese goods lang talaga siguro mga tol. China hike tariffs on US goods to 125% last Friday. Ito na yung pinaka-last ng China at sinabi nila na kung magpapataw man ang Amerika ng additional tariffs, hindi na daw sila tutugon. I-ignore na lang daw nila yan. Noon, pagkatapos noon, pinatawan sila ng 145% mga tol at ngayon, additional 100% ulit. Yan, halimbawa, itong karne na to, di ba? Kung papatawan yan mga kapatid ng 245% na tariff, sino pang bibili niyan? Di ba? Trump administration said other countries except China have received a 90-day pause on planned tariffs amid ongoing trade talks. O nga, except China. Kasi nga nagre-retaliate ang China eh. The president has made his position on China quite clear, although I do have an additional statement that he just shared with me in the Oval Office. The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. There's no difference between China and any other country except they are much larger. And China wants what we have, what every country wants what we have, the American consumer. Or to put it another way, they need our money. So the president, again, has made it quite clear that he's open to a deal with China, but China needs to make a deal with the United States of America. Oh. Sabing gano'n ni Trump, 'di ba? Malinaw naman, i-ano lang ulit natin mga kapatid. Ayaw ni Trump, no, na makiusap sa China. Open siya sa pakikipag-usap sa China. Pero ang sabi ni Trump, China ang makipag-usap sa amin, hindi kami ang makikipag-usap sa kanila. Makikipag-usap siya, oo, pero hindi sila magpo-first move. 'Di ba? China, lumapit kayo sa amin. Makiusap kayo sa amin, 'di ba? Wala kayong pinagkaiba sa ibang bansa, mas malaki lang kayo, pero mas ano pa rin kami, di ba? Yun ang sinasabi ni Trump dito, mga tol. Dito ipinapamukha niya lang sa China, no? Teka, masyado na kayong yumayabang eh. O eto, gamot sa sarili nyong ano, di ba? O sa sarili nyong sakit, masyado kayong mayayabang. Lahat na lang binubuli ninyo eh. Lahat na lang ng mga maliliit na bansa, binubuli ninyo. Eto, ano pakiramdam ng nabubulas? O. Meanwhile, China has urged US to stop exerting maximum pressure to solve issues. Nakikiusap na China. Dinadaan na nila sa gaslighting, which is napakabihasaan nila dyan. This tariff war was initiated by the US side and China took necessary countermeasures. Yun kasi, diba? Akala kasi ng China mga kapatid kaya na nila lahat. Ito mga tol ang problema kasi nakikita natin mga tol, sa mahabang panahon, sa mga maliliit na bansa, masyadong dominante itong China na akala mo sila yung almighty. Pinakamakapangyarihan sa lahat at pinakamalakas sa lahat mga tol. Binabaliwala nga nila kahit international law eh. Diba? Binabaliwala nga nila mga kapatid kahit yung UNCLOS eh. Pero iba yung mga ginagawa nila sa atin, pagpapalaya sa mga mangingisda natin, pagpapalaya sa ating mga mga Coast Guard, wina-water cannon tayo mga tol. Hindi natin makakalimutan mga kapatid, yung ginutom nila yung mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa doon sa may Escoda Shoal. Lahat ng mga supply hinaharang nila kaya yung mga crew nagutom, kumakain na lamang ng lugaw, umiinom na lamang ng tubig sa condenser ng aircon mga tol. Ganon kalupit tong mga to. Diba? Binabangga nila yung barko natin tapos ang ilalabas nila sa media, tayo bumangga sa kanila samantalang nakaangkla tayo.
Diba? Meron tayong isang sundalo na putulan ng daliri at kitang-kita natin sa video kung paano tinututukan ng mga Coast Guard nila ng palakol yung mga sundalo natin. Sundalo laban Coast Guard, mga kapatid, yung sundalo natin hindi pumapalag kasi meron silang sinusunod na maximum tolerance. No, di bali nang lunukin na nila, ego nila, wag lang tayong hahatakin o hihilahin sa gera na hindi naman din gusto ng mga Pilipino. Ganon katindid, ganon kalakas mambulas to. O ngayon, meron kayong nakatapat. Isang bully din. O ngayon, ganyang-ganyang kayo. O this tariff war was initiated by the US side. O, ang hirap hindi maging bias mga kapatid Pero pag inaalala natin, yung mga kalupitang ginawa nitong mga Tsekwa na to sa ating mga mangingisda, yung mga mangingisda nating nangunguha ng seashells doon sa may Baho de Masinloc para pang ulam lang sana nila sa isang buong araw. Ang ginawa ng mga Coast Guard ng China, binaba nila yon at pilit nilang ipinapabalik yung mga seashells dun sa dagat. Kaya yung mga mangingisda natin umuwing luhaan. Ganun katitindi tong mga to O ngayon, nakakaranas kayo ng pambubulas. 发起的，中方采取必要的反制措施，是为了维护 China took necessary countermeasures. Mahilig kasi sila sa mga countermeasures 自身的正当权益和国际公 Hindi rin pala sila tatagal平正义。 To safeguard its legitimate rights and interests. Ayan na naman, to safeguard. Diba, yan din yung sinasabi nila, countermeasures. Kahit naglalayag lang yung mga barko natin, countermeasures na agad ang sinasabi nila. Diba? Yung ating mga eroplano ng BFAR na hindi naman fighter jet o hindi naman warplanes, pinapaulanan nila ng flares. Tapos didikitan ng kanilang helicopter na sa delikadong distance na. Sasabihin nila countermeasures at pinoprotektahan lang nila yung legitimate rights and interest nila na sinasabing well as international law na sinasang-ayunan o di ba? O ngayon, yung paulit-ulit nilang script. Ayan na, ang naidulot sa kanila ng countermeasures nila. O 245%. 完全合理合法。中方的立场一直很明 China's 确。 position has always been clear. There is no winner in a tariff or trade war. China does not want to fight. Ba't kayo lumaban? Diba? Imbis na makipag-talk na lang kayo, nag-retaliate kayo, diba? Anong napala ninyo? Si Trump rin, no? Bulas din mga tol. Diba? Ginawa nilang 84%, ginawa nilang 125% yung tariff sa mga American goods. Tapos sasabihin nila, China does not want a fight. Pumalag ka 贸易战没有赢家，中方不愿打，但也不怕打。 Tapos sila pa nagsabi ng trade war or any kind of war, we are ready. Diba? Sabing ganun ng China sa Amerika. Kung naaalala ninyo yung balitang yon.贸易战没有赢家。 But it is not afraid of a fight either. If the US truly wants to resolve the issue through dialogue and negotiation, 中方不愿打，但也不怕打。如果美方真的想通过对话谈判解决问题， it should stop its practice of maximum pressure and cease with threats and blackmail instead. Wow. Well, sabi naman ng US, open daw sila sa negotiation pero hindi sila ang gagawa ng deal. China ang lumapit sa kanila. Etong panawagan ng China, bahala kayo, hindi titigil ang Amerika sa inyo. 就应该停止极限施压那一套，停止威胁讹诈。 Should engage in talks with China on the basis of equality, mutual respect, and reciprocity. Buti sana kung may ganyan kayo mutual respect. 平等、尊重。 Equality, buti sana kung may ganyan din kayo Nagde-demand sila ngayon ng equality sa mutual respect samantalang hindi naman ganyan ang ipinapakita nila sa mga maliliit na bansa. 互惠的基础上，同中方对话。 China has warned it was not afraid to fight. Ayan na naman, nag-warn na naman sila. Baka mamaya sa susunod gawin ng 300% yung tariff nyo. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi ninyo dito sa nangyayaring gera ng taripa
ng China at ng US, mga kapatid. Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Sabing gano'n ng mga ekonomista, pwedeng apektado rito ang global economy, mga kapatid. At hindi natin alam kung hanggang saan aabot to, mga tol, no? Pero iba ang galawan ni Trump ngayon. Pero nakikita natin, mga kapatid, feeling ko alam mo yung parang kahit papano, no? In a sense na may gumagante na para sa atin sa mga ginawang pambubulas ng China sa atin, mga tol Meron ng bumabawi, meron ng rumeresbak No? Anyway, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.